utak nito. Kung paano po siya sinuplak ni Karen Davila. Ito si Karen Davila, alam naman po natin, may ano din ito, pero magaling din ang tanong nito sa congresswoman na ito. Maganda nga ito, magaling lang mag-English ito, pero abogado ko no ito, assistant justice, ano yata ito sa Kamara. Parang hindi yata ano-ano na mag-ano siya ng witness. Pakinggan lang po muna natin yung talakayan nilang dalawa, ni Karen Davila at saka ni Congresswoman Zamora. Right? The Salin is interesting because I firmly believe each and every... Ito, pinag-uusapan nila rito ngayon, yung salin na ipinresenta ni Congressman Panga Redon, mga babayan. Kasi nga po, alam naman po natin na nagpresenta si Redon ng salin ni BP Sara na umangat daw ng 88 million ang ari-arian ni BP Sara. Pero hindi nila i-justify doon kung alin ang hindi nakasama sa salin. Umangat lang. Crime ba yon? Hindi naman siguro krimen yun kasi may mga ari-arian naman po talaga. Pero wala silang itinutukoy doon kung alin doon sa salin ang hindi nasama sa ari-arian ni BP Sara. Dapat po may rin silang ebidensya doon. Di ba, mga kababayan? Yun po ang inaano dyan. Kasi nga po, ang inaano ni Karen Davila rito, hindi naman crime yung pagtaas ng isang kita mo, ng isang tao sa salin. Hindi krimen yun. Ang sinasabi ni BP Sara dito, alin ba ang hindi nakasama na ari-arian ng mag-asawang Duterte doon sa salin nila, mga kababayan. Ituloy lang napunta na kanilang interview kay Congressman Zamora, mga kababayan, para tingnan po natin kung paano niya sasagutin ang tanong ni Karen Davila. Every public official must explain how their SALN has changed while in office. Yes. Pero ang tanong, pagdating ng SALN sa inyo, kasi ang SALN in itself na tumaas is not a crime. Yes, In itself, sure. diba? In Yes. itself. O tumaas ang SALN ko, hindi criminal yun. Gago! The crime is determined if you are unable to prove. Inaamin niya na hindi talaga krimen ang pagtaas ng salin. Kasi nga po, talaga naman taon-taon tumataas naman po eh. Nagtatrabaho ka eh. Di ba po? At saka yung property mo, tumataas yan, lalo na kung lupa. Di ba? Kasi makikita naman po yan eh. Tuloy lang po natin sila, mga kababayan. That, di ba, legal ang pagtaas ng salin. Oo. Correct. It is So expected pagdating ng to increase. salin doon, pero pagdating ng salin doon, how far can the House go? When clearly the camp of the Vice President for sure will not explain it in the House. Okay, so what we will do with that is, well, we subpoenaed SALNs, I think, based on the SALN. motion of Kong Redon, and Oo. that was approved. And I guess it will be used to show certain allegations in the complaint. Yun nga, alin nga ang allegation doon na mayroon silang nilabag doon sa salin niya. May pinapakita ba kayo? Kaya nga sinusumon nyo yung salin niya doon eh. Pero hindi naman masama ang tumaas ang kita. Wala talaga silang ebidensya dito. Ang alam lang nitong congresswoman nito, wala din laman ng utak nito. Magaling lang mag-English ito, pero wala laman ng utak nito. Hindi niya abogada ito, alam niya na ang salin, hindi naman krimen pag tumaas yan. Alin ba ang sinasabi ninyo na nilabag ni BP Sara sa kanyang salin? May property ba kayo? May ebidensya ba kayo na mayroon siyang 10 sasakyan na ang nakalagay sa salin niya is 5? Mayroon siyang property na 5 condominium, ang nilagay niya isa lang? Mayroon ba kayong ebidensya? Wala. Yun po yung sinasabi, mga kababayan, na salin. Na hindi, ang total property niya is 300 hectares, ang dineclare niya lang is 1,000 hectares. O, diba? Halimbawa, dineclare niya is 1,000 hectares yung property niya, ang dineclare niya lang is 300, di nawawala yung
900 na 700 na hectares. Yun ang illegal. Yun po yung krimen. Pero kung wala naman silang maipakita doon sa SALN ni BP Sara na hindi niya dineclare, ay wala pong kaso yun, mga kababayan. Kasi dineclare niya naman lahat yung property niya eh. Kung mayroon siyang negosyo na mayroong siyang ice plant, o dineclare naman niya. Siyempre, kumikita yun, minsan may panahon na lumulugi yun. Kasi nga, alam naman po natin yung ice plant, malakas lang yan pag tag-araw. O, di ba po? Ituloy lang natin ito si Congressman Zamora sa kanyang kakulangutan. Wala din eh, magaling lang mag-English ito, pero wala din pala laman ng utak nito. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Regarding the SALN violation or the non-disclosure. Ano nga ang hindi niya dinisclose? Kasi hindi naman krimen ang pagtaas ng salin eh. Alin ba, Ma'am Congresswoman Zamora, alin po ang hindi dinisclose ni BP Sara na salin? Ilakas niyo po kasi nga po, kaya nga ho kayo nag-fishing expedition kasi wala ho kayong ebidensya. Alin property ang hindi niya dinisclose sa kanyang salin? Madam Congresswoman Zamora. Tuloy lang natin sila sa kanyang kahangalan. In the SALN. What do you mean on disclosure? When you have a SALN and it's increased, that's disclosure. I mean, I just want you to clarify. It's the explanation. It's not na non-disclosure. If it's in the SALN, then it's disclosed. What the Tama. Vice President needs to do is Kasi nga, nasa salin niya, ibig sabihin, talagang nakadisclose yan. Anong sinasabi mo na hindi na isama na ari-arian ni BP Sara sa salin niya? Wala kayong may pakita kasi nga wala naman siyang nilabag sa kanyang salin, mga kababayan. Pinagluloko lang tayo nito ni Congressman Zamora eh. Wala din laman ng utak nito eh. Puro lang ito pa-English. Magaling din mag-English ito, pero wala ding, hindi naman lahat siguro na magaling mag-English, matalino na agad. Dahil magaling ka lang mag-English, matalino ka na. Pakinggan lang po natin siya, mga kababayan ulit. explain. What was alleged in the complaint, in the two complaints, was the non-disclosure of many assets. Aling asset, ma'am? Aling asset niya dinisclose? Meron ka bang pakita? May babanggit ka ba? Ano? Puro lang yan, chismis yan sa'yo eh. Pag binuto niya na sufficient in substance and in form, dapat may ebidensya na kayo na hindi niya diniklara sa kanyang salin, ma'am. Hindi lang puro chismis lang yung pinagbabatayan ninyo dyan. Alin po ba ang ari-arian na hindi dineclare ni BP Sara sa kanyang salin? Dapat alam niyo po yan kasi pinagbutuhan niyo na po yan eh, na mayroon na kayo sufficient in substance and in ground na i-impeach si BP Sara. Tapos ngayon nagtatanong kayo, kukuhanan niyo siya ng ebidensya para lang sa sarili niya ding kaso? Wala kayong may pakitang ebidensya kung ano ang hindi niya isinama sa property niya dyan sa SALN. Yan po yung nakakalungkot, mga kabayan, kasi pinagluloko po tayo nito. Kasi nga, lahat ng ebidensya nila, chismis lang. Tuloy lang natin ito si Congressman Zamora. Many figures, I believe. And again, I know that this is the beef of the respondent in saying that it was not properly identified or there was no ultimate facts. But again, like in previous SAL and impeachment case, like in Corona, the statement of the Iba po yung kay Corona, ma'am. Kasi yung kay Corona, mayroon po talaga siyang hindi dineclare na kanyang ari-arian doon sa salin niya. Kaya yun po yung labag sa batas. Yung kay BP Sara po ang pinag-uusapan ngayon. Mga kababayan. Si Chief Justice Corona po, mayroon po talagang nilabag sa kanyang salin. Kasi nga mayroon po siyang hindi naisama doon sa salin sa kanyang mga property, ari-arian. Kaya nga po talaga na-impeach siya. Kasi nga po, mayroon po siyang nilabag doon. Dito kay BP Sara, itong mga congressman na ito, na si Congressman Ridon at saka itong si Zamora, wala silang maipakitang ebidensya laban kay BP Sara, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot dito. Kasi hindi naman nila may tuturo yung mga property na hindi isinama sa salin eh, mga kababayan.
Paulit-ulitin po natin ito para po malinawan ng mga ordinaryong tao na hindi po niluloko lang nila na mayroon siyang nilabag sa batas. Kasi nga po, wala naman pong nilabag sa batas si BP Sara sa kanyang salin, mga kababayan. Ituloy lang natin po ang pagsagot ni Karen Davila tungkol kay Corona, mga kababayan. Disclosure of certain assets or even just one asset in the SALN and the failure to show the proper increase or the reason for that increase was what that was used against Corona. Oo. Pero kay CJ Corona kasi, merong mga properties na nakapangalan sa kanya na hindi nalagay sa Yun mga kababayan. Yun ang pagkakaiba. Kasi si Chief Justice Corona, ang yumaong Chief Justice Corona, mga kababayan, mayroon po talaga siyang ari-arian na hindi dineklarado sa kanyang salin. Iba po ito sa salin ni BP Sara. Sila po nag-pipising expedition para lang makakuha ng ebidensya laban kay BP Sara, mga kababayan. Ito po mga congressman na ito, puro chismis lang, haka-haka ang kanilang ebidensya laban kay BP Sara. Wala po talaga silang patutunayan nito, mga kababayan. Kaya nga pinadidismiss na ito ni BP Sara, mga kababayan. Ituloy lang natin si Karen Davila sa pagsoplak dito kay Congressman Zamora. salin. Yes. Ano po yung kay Vice President para po sa viewers natin to na nakapangalan sa kanya na hindi niya nilagay? If I'm not mistaken, there are Hindi siya makasagot, diba? Gago! Itong congresswoman na ito, magaling lang mag-inisip pero tanga din pala ito. Kulangot din pala ang laman ng utak nito kasi wala siyang may sagot, mga kababayan. Kasi nga, nakita nila na yung salin ni BP Sara, pero wala silang may turo na kung ano man ang property ni BP Sara na hindi diniklara doon sa kanyang salin. Titignan mo yung sagot niya, wealth. Anong wealth? Sige nga, anong wealth na hindi niya diniklara? The first bank accounts. Ban. Yung bank account, kanino galing po yan? Yung bank account, mga kababayan. Kaya alam nyo po kung kanino galing ang bank account. Di ba kay Trillanes, mga kababayan? Gigil na gigil si Trillanes na buksan. Kaninong source yan? Di ba kay Trillanes din? Hindi nga naniniwala ang AMLAC sa kanila. Kasi mismong AMLAC, pinatawag dun sa Quadcom na hindi kami ang nagbigay ng fake account yan. Yun ang sinasabi ng AMLAC. Itong mga to, ang nagbibigay sa kanila ng ebidensya ay si Trillanes na alam naman natin, saksakan ng sinungaling. Na aso ding ulol ito, mga kababayan, na si Trillanes. Alam po nila yan. Pero bakit nila pinaniwala? Wala nang maniniwala doon kay Trillanes kasi siraulo na po yun eh. Nababalo na yun sa mga ka-Duterte. Mga kababayan, ituloy lang po natin sila. And Okay, I believe that the one alleged by to clarify, the one alleged by Senator Antonio Trillanes. yes. Tama, mga kababayan? Ang pinagkukunan nila ng ebidensya ay yung ning Trilling, mga kababayan. Na alam naman natin, napalpak, saksakan ng napakasinungaling na walang ibang ginawa kundi basahin ang mga Duterte, mga kababayan. Yan po ang source nila ng ebidensya dahil sa bank account na yan. Paulit-ulit na lang sila dyan. Samantala, dinideny na po ng AMLAC yan, mga kababayan. Dinideny na ng AMLAC na hindi sa amin galing yan. Mga fake account yan. Hindi natin alam kung saan pinagkukuha ni Trillanes yung mga account na yan, mga kababayan. Tuloy lang po natin sila. And if I'm not mistaken, as of Yes, last that's one. year, Okay. in our proceedings, in our proceedings for the impeachment last year. Yan, mga kababayan, talaga pong pinakikita lang po nito ni Congressman Zamora na wala po talaga silang ebidensya laban kay BP Sara, mga kababayan. Talaga pong puro haka-haka, chismis, nanggagaling kay Trillanes ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon ng mga faking account ng bangko ni BP Sara. Kaya nga po nila gustong isupina ang bank account. Kaya lang po, hindi po nila makagagawa kasi may bank secrecy law po, mga kababayan. Dapat po, kung talagang sufficient in substance na yan, ang ground nila para sa impeachment Sara, ang pinakamaganda nilang gawin, isampa na nila
sa plenaryo yan at para pagbutuhan at para madala na sa Senado para matapos na po yan. Kasi ang balak ko nito, mag-hearing sila dyan sa Kongreso eh. Gagawin nilang mini hearing para lang madikdik na madikdik si VP Sara sa taong bayan. At alam naman po natin, kanila yung media. O hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.